Para naman po malaman natin ang update sa lagay ng ating panahon dito sa Pilipinas, makakasama po natin si Mr. Henel Kitlong na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Kitlong. Good morning, Amor. Mga kababayan, magandang umaga po. Mr. Kitlong, kahapon po bago pa man po magtapos ang araw, ito pong LPA na binabantayan po natin ay naging isang ganap na pong bagyo. Ito nga po ay tinatawag natin ngayon na si Bagyo Paulo. Ngayon, ano na po ba ang update natin sa bagyong ito? Nasaan na ba ang lokasyon nito? Ito po ba ay paano kumikilos sa mga susunod na mga oras? Well, sa kasalukuyan po, ang bagyo pong si Paulo ay isa pa rin pong tropical depression. Ibig sabihin po nito, ang lakas ng hangin nito ay nasa 55 km bawat oras at wala pa ho itong gustiness. At as of 4 a.m., ito po ay nasa layong 240 kilometers kanluran ng Subic, Zambales at may kabagalan pa rin po ang kanyang pagkilos. Kaya't inaasahan na makakalabas po ito ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado po ng gabi. Mr. Kitlong, dahil nabanggit niyo po na ito po ay nananatili pa ring tropical depression sa ngayon, may chance po ba na ito ay lumakas pa sa pagiging isang tropical storm o kaya naman po ay typhoon? Sapagkat ito po ay nasa dagat, malaki pong chance na magiging lumakas pa po ito sapagkat sa karagatan po kumukuha ng lakas ang bagyo at medyo may kabagalan po. Ang maganda lamang naman po sa bagyong ito po ay palayo sa ating bansa at inaasahan po na makakalabas sa Sabado ng gabi, patungo po ito ng Vietnam. Mr. Kitlong, matanong ko lang din po, ito po nga si Bagyong Paulo ay palabas nga po ng ating Philippine Air Responsibility. So bakit po ganito yung direksyon nito? Bakit po pakanluran o palabas ng ating PAR kumpara po sa mga nakaraang bagyo na talaga po nga papasok naman dito sa ating PAR? At ano rin po yung nakakaapekto sa pagbagal ng pagkilos itong si Bagyong Paulo? Well, opo, para malaman po natin yung pagkilos ng bagyong si Paulo, makikita po natin dito sa satellite image, medyo may kalinisan po ang sa ibabaw nito. Ibig sabihin po niyan, mayroon pong high pressure area sa lugar nito. At kung mapansin po natin dito sa silangang bahagi ng ating bansa, mayroon pong malaking kaulapan dito. Isa na po itong low pressure area. Ngunit hindi pa naman po ito pumapasok sa ating bansa. Ang sentro po nito ay nasa 1,000 kilometers, may kalayuhan po ito at may inaasa na within 24 to 48 hours, maaari po ito pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Ang dalawang system nito, nakaka-apekto po yan sa ating bagyo. Kung mabagal po ang kilos niya dahil na-apekto ng dalawang ito, hindi po siya mga kilos pa itaas dahil meron pong high pressure area at lalong hindi rin po siya mga kilos dahil meron po nakaharang sa kanyang low pressure area. Kaya wala po siya ibang mapupuntahan kung hindi dito po sa kanluran. Ayan po mga kabayan, naintindihan na po natin kung bakit po palabas ng ating PAR at bakit po tila napakabagal po ng kilos nitong Bagyong Paulo na binabantayan natin at meron pa nga pong isa pang panibagong low pressure area na posible pong pumasok sa ating PAR kaya po antabayanan po natin yan. Mr. Kitlong, ano naman pong inaasahan nating lagay ng panahon para po sa araw na ito ng Biyernes? Well, bagamat ang bagyo pong si Paulo ay medyo malayo na po sa ating bansa, kumbaga hindi na po ito nakaka-apekto sa ating bansa, subalit mapapalakas naman niya yung southeast monsoon. Kahit asahan po natin na ito pong northern Palawan at saka Mindoro kung saan mismong maapektuhan ng habagat, magkakaroon po ito ng medyo may kalakasan na mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Kahit paalala po sa mga bayan natin, mag-ingat po tayo sa flash floods at landslides. Samantalang ito pong nalalabing bahagi ng Luzon, maliban po sa northern Luzon, ganun din po ang silangang Kabisayan at ang silangang Mindanao. Magkakaroon po ito ng maulap na kalangitan, subalit mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat ang mararanasan. Ito naman pong northern Luzon, ganun din po ang silangang kanlurang Kabisayan at saka kanlurang Mindanao. Magkakaroon lamang po ito ng bahagyang maulap na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. And Mr. Kitlong, dahil nga po ngayon ay Friday naman, marami po ang nag-aabang. Ano po bang inaasahan nating lagay ng panahon sa darating na weekend? Opo, makaka-apekto pa rin po sa ating bansa itong bagyong si Paulo. Subalit may kalayuan naman po ito, itong habagat, patuloy pa rin po itong magdudulot ng mga pagulan, lalo na po rito sa gitna at sa buong bansa po magkakaroon po tayo ng medyo may kaulapang kalangitan. Kaya pagdating po ng weekend, magkakaroon pa rin po tayo ng mga pagulan. At ito pong low pressure area, inaasahan po na makaka-apekto na po rito sa silangang bahagi ng bansa. Kaya't mga kababayan, kung lalabas pa rin po tayo ng weekend, mas mainam na magdala po tayo ng panangga sa ulan.
Okay, alam na po natin kung ano po ang mga dapat nating paghandaan dahil naibahagi na po ni Mr. Kitlong kung ano po yung dapat nating asahan ngayon po nga araw na ito at syempre po sa darating na weekend. At bilang dagdag kaalaman naman po, Mr. Kitlong, ito po na nababanggit po sa inyong mga advisories and mga bulletin kapag po meron tayong bagyong binabantayan, ito po nga maximum sustained winds. Ano po bang ibig sabihin nitong maximum sustained winds na ito? At ano pong pinagkaiba nito kapag naman po meron tayong tinatawag na gustiness, lalo na po kapag po naging isang tropical storm na ang isang bagyo na ating binabantayan? Opo, ito pong maximum sustained winds, ito po yung lakas na hangin ng bagyo. Kung makikita po natin itong bagyong si Paulo, makikuha po natin yung lakas ng hangin dito po sa pinakamata mismo ng bagyo at nakukuha po natin yan sa pamamagitan po ng ating kagamitan gaya po ng wind vane. Sa loob po ng 10 minuto, yung po ginagamit natin sa ating bansa, may mga ibang meteorological agency gaya po ng US, 1 minute po yung ginagamit nila. Sa atin po, yung 10 minutes na makukuha po ng ating gamit, i-average po natin yon. At yung makukuha natin, yun po ang magiging lakas ng bagyo. Samantalang yun po naman tinatawag na gustiness o bugso ng hangin, wala po tayong ginagamit wala pong oras na ginagamit doon, kundi yung pong biglaang paglakas ng hangin, yung ano man yung makuha natin pinakamalakas na biglaang bugso ng hangin, yun po ang magiging ating gustiness. Naintindihan na po natin kung ano po ang pinagkaiba ng maximum sustained winds dito naman po sa tinatawag naman natin na gustiness. Ay maraming salamat po Mr. Kitlong sa binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron ka na lang po bang reminders para sa ating mga kababayan? Mga kababayan, bagamat ang bagyo pong si Paulo ay medyo palayo na nating bansa, hindi na po ito nakaka-apekto, mas mainam pa rin po na magdala po tayo ng panangga sa ulan kung tayo ay lalabas ng bahay sapagkat may rin po tayong mga pag-ulan na maaaring maranasan. Ganun pa man, meron pa rin po tayong low pressure area na minomonitor at inaasahan po ito na papasok within 24 to 48 hours. Mag-monitor po tayo, lalo na po yung mga mangingisda dito po sa may silangang bahagi ng bansa kasi po may napakalaki po ng posibilidad na ito ay maging isang bagyo. Ayan nga po at natunghayan natin si Mr. Henel Kitlong na weather forecaster ng Pag-asa.